Tara, samahan nyo ako at magsiswimming tayo dito sa aming pool. Ay, Estepan pala. Dahil nga sa sobrang init ng panahon, kaya napakasarap maligo sa dagat or sa pool. Kaso nga lang wala pa tayong oras at budget para dyan. Pero mabuti na lang meron tayong pond. Makakapaglaro pa tayo kasama ang ating mga mababahit na koi. Pero joke lang po, di natin pwedeng gawing pool ang pond at lumangoy kasama ang mga koi dahil baka ma-stress sila at magkasakit. Sa huli, ikaw din yung kawawa. Baoy Jun, sakto Jun! Yo, what's up guys? Another day, another fish video na naman po tayo. At sa video na to, samahan nyo ako dahil magsiswimming tayo dito sa koi pond. At kung bakit ay malalaman nyo po mamaya. Pero bago po yan, parating na po kasi yung isda natin. Darating na po bukas yung ilalagyan natin ng isda dito. At ready na po yung tank natin. Kaya ito, pakita ko po sa inyo. Ito na yung tank na sinet up natin sa last video para dun sa bagong isda natin na alagaan. Okay na po yung tubig at excited na po tayo dahil bukas darating na po yung isda na ilalagay po natin dyan. Sinakop na ng Planson tab na to. Dito natin nilagay yung dalawang danyos natin. Katabi naman nito yung ating pagong. Gusto ko siya dahil mabait at hindi nangangagat. Ayan, say hi! Putol po pala yung isang kamay niya guys. At binigay na po sa atin to. Nakakaawa naman. Yan, mabait kasi siya. Pero tumatakas kaya eto pa. Ito yung water level na ating koi pond. Ilang days ko na itong ino-observe kung bababa po ba yung tubig. Ito po kasi yung method po natin ng paghahanap ng leak. Pinapababa natin yung tubig hanggang umabot doon sa water level na nandun na po yung butas. Kung sa gilid man po yung butas, yun po yung method na ginagamit natin. Kaya naglalagay po tayo ng mga ganito, mga markings kung bumababa po ba yung tubig natin. Pero itong sa atin dito ay bumaba pa rin yung tubig. Ayan, may markings tayo, bumaba pa rin siya. Kaya di pa rin natin nahahanap yung butas. Pero may suspect ako na nasa ilalim po kasi nandun na side. Ewan ko kung yun ba talaga yung butas. Pero kung mapapansin natin dito, hinanap ko na rin sa gilid ng pan natin. Wala po kasing butas. Kaya baka yun po yung butas niya. Kaya titignan po natin dun sa ilalim kung yun po ba talaga yung butas. No choice po tayo mga kabi. Kailangan po talaga natin sisirin doon sa ilalim para tignan at makita kung yun po ba talaga yung butas itong ating koi pond. Kahit na medyo maginaw, kailangan po talaga natin sisirin. Kaya tara! Eto, at may dala tayong goggles para makita po talaga natin kung ano yung situation doon sa ilalim, kung gaano po ba kalaki yung butas or kung nandito po ba talaga yung butas. Sinilip ko na po muna kung saan part tayo mag-focus. Titignan po natin kung nandito po ba talaga yung butas dahil may na-detect po kasi tayo or may nakita po tayo dito na color white na parang na-scratch nung mataas po yung tubig dito. Kaya suspect natin na ito po talaga yung butas. Kaya ito kailangan po talaga natin mag-dive dun sa ilalim para ma-check natin yung condition, kung gaano kalaki or kung ano po yung mga dapat natin gawin, kung kailangan po ba talagang tanggalin lahat ng tubig. Pero ito, nakita na po natin yung area. Baoy Jun, sakto Jun! Ibig sabihin ko po dun sa sinabi ko ay tama po yung suspect natin or yung hinala natin na nandun po yung butas kasi nakita po natin na may scratch po dun at nakita natin na meron din talaga siyang butas. Pero ito, sisirin pa rin natin yung ibang part, baka meron pa at baka may makita pa tayo ibang butas. Pero ito, double check ko na din po dito kung may ibang butas pa dun sa pinagtupian mismo ng trapal. Pero mukhang okay naman, wala namang damage. Ito, sinisilin po natin yung ibang sides or lahat ng sides talaga dito sa ating pan. Sinisid po natin yan dyan sa ilalim. Ayan, tinignan po natin ng mabuti. Pati po yung mga tupid dyan sa gilid ng pan natin at ito sa ating pump mismo dun sa ilalim kung baka nag-scratch din itong mga tubo natin dahil yung suspect din natin na bakit magkaroon ng scratch yung area po na yon ay baka dahil dun sa airstone na nilagay po natin. Pagbuga po ng hangin, nag-scratch po siya dun sa ating trapal. Kaya yun, baka yun po yung naging dahilan. Pero di ko din alam kung yun po ba talaga. Pero ang buti na lang nakita po natin yung mismong butas. At eto, nag-iisip po tayo kung ano po yung kailangan po natin gawin. At ito, dinouble check na rin po natin dito na area para maging sure po tayo kung wala po ba talagang butas. Kasi may pump po dito at
possible din na mag-scratch dito. Kaya ito, double check na lang po natin. At nandito na naman din po tayo. Kaya yun, inahanap din po natin sa area po na to kung may mga butas po ba. At mabuti na lang at wala naman tayo nakitang mga leak. Kaya binalikan na lang po natin yung area kung saan may leak or may butas at chinek po natin yung kondisyon niya, kung gaano kalalim po yung butas at kung ano po yung gagawin po natin dito. Sa pagre-repair naman ng butas ay same pa din ang process nung ginawa natin nung may or nagkaroon din po ng butas itong trapal natin nung una. Makita nyo naman po dyan sa mga videos natin. Yung ginawa po natin ay nilinis lang po natin yung area, pagkatapos ay nilagyan po natin ng epoxy. At mabuti na lang dun sa part po na yon dahil nandito lang sa itaas yung butas, kaya di po natin kailangang i-reset yung system or tanggalin po yung lahat ng tubig at ilipat po yung mga isda. Ito, mas mahirap po yung situation natin ngayon dahil nasa ilalim po yung butas at kailangan po natin talagang tanggalin. So yan guys, nakita na po natin yung butas at confirm yung nasa ilalim po talaga, kaya kailangan po talaga natin ilipat yung mga ladders na natin para malagyan po natin ng pandikit or ma-repair po natin yung butas doon. Kaya siguro magre-reset na rin po tayo ng system, ng filtration system po natin para isang gawa na lang po lahat. So yan. Ngayon, nandito na naman tayo sa pond, ay i-take na lang po natin yung opportunity para makipaglaro or i-check po yung mga alaga natin. Yan, i-check po natin guys kung may mga sugat po ba sila, yung kondisyon ng kanilang katawan, at kung may mga parasite ba. Yan, kailangan po natin i-check. Pwede naman na di po natin talagang pumasok sa pond, pero ito, nandito na naman tayo dahil meron tayong chinek. Kaya eto, nakipaglaro na lang din po muna tayo dito sa ating mga alagang isda, kasi minsan na naman to nagawa to sa isang taon or kung may nire-repair po tayo dito sa ating pond. Kaya eto, chinek na lang po natin, take po tayo ng mga pictures, kasama din po sila as a remembrance po natin sa kanila. Kaya yan, ito po yung kaganahan po sa hobby po natin, na nai-enjoy po natin yung pag-aalaga ng mga koi, na pinapanatili natin silang masigla, dahil para po sa atin pag masigla po sila, walang sakit, ay napakalaking tuwa po sa atin as a fish keeper, as a pet keeper na nag-aalaga po sa kanila. Kaya eto, naipaglaro lang din po ako sa kanila guys habang chinecheck ko po sila. At ayan, tinitignan ko po yung katawan nila. At ito, female po pala ito guys, galing po ito sa KKK Himagsikan, sa Grow Out Challenge po nila. Ito po yung naswertihan po tayo, nag-reserve grand champion po tayo sa isda po na to. Yung isa naman ay second po sa variety ng kuha ko sa Grow Out Challenge ng Shikiji Koi Farm or sa Chinese Koi Jewels. At eto namang isa, yung pinakahuli natin dito na Grow Out Challenge na sinalihan, galing po ito sa Guapo Koi Koi Farm. Ito po ay sa Shiro Utsuri, at yun nga, naging online din po yung judging po nito at di po natin or di po tayo pinalad sa isda po na to. Pero okay lang naman, maganda po naman siya at satisfied naman tayo sa pag-groom sa isda po na yan. At before po natin makalimutan, napaka-importante po nito, shoutout po muna tayo sa mga kahabi natin. Shoutout po kay Ila J at kay Zayden Daguhoy from Talisay, Lagtang, Cebu. At sa mga gusto mapa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa video na to para ma-shoutout ko po kayo sa susunod na video. Sa mga gusto mapa-shoutout lang ha. So ito mga kahabi, update po natin dito sa ating koi pond. Di na po ganong bumababa yung tubig at ito na po yung situation nyo ngayon. Ayan. Eto, abangan nyo lang po yung gagawin po natin dito kahabi. Plano ko po dito ay gagawa po tayo ng extra na pond po dito na area. Siguro natin ilalagay para paglipatan po natin dito sa tatlong koi po natin, yung sakto lang po sila dito para makapag-repair po tayo dito sa ating pond. Yung tubig po na to yung gagamitin natin at ilalagay din po natin dito sa gagawin po natin na pond, temporary pond na paglilipatan po natin sa kanila para ma-drain po natin itong tubig at saka ma-repair po natin yung butas po dyan. At siguro yun nga, i-reset na rin po natin yung system natin. Itong ating mga biomedia ay i-wash na rin po natin para isang gawaan na lang po lahat. Pilit ko na din po sa inyo dito yung mga alaga natin na gutom na rin. Ayan. At update po natin dun sa tank na sinet up po natin. Meron na po siyang isda guys. At makikita nyo po yung upload po natin dyan sa tank po na yan sa mga susunod na videos po natin. Pa-upload ko po nitong video po natin na to. So abangan nyo po yan mga kahabi. Dito na lang po muna tayo na distance para mamaya na po natin ipakita kung ano po ba yung mga islang nandyan.
So ito po yung update natin ngayon and maraming salamat po sa panonood. Thank you and see you po ulit sa susunod na video. So yun lang, happy fish keeping. Peace out. Ayan guys, at na-release na po natin yung una, yung number 52. Ayan po siya.